pakinggan natin. Ano ba sasabi ni Greco Bellica? Kasi isa to sa palagay ko na biktima eh. Greco Bellica, ano masasabi mo dito sa pasabog na support ng PGMN? Sa inyo hong napanood, ano ba ang smoking gun doon, kung meron man? Wala pa ako nakikita smoking gun eh. Sa totoo lang. Parang it's siguro 60 minutes na po natapos ko. Mhm. Parang it was just a compilation of, it was a clear compilation of what happened basically. Parang nanggaling lahat sa news, mga tao nagsalita. Mhm. It's basically that. Wala pa ako nakita na hindi ko pa alam. Okay. Or hindi pa alam ng publiko. Mismo, wala doon sa ipinakita nila ang hindi pa alam ng publiko. Which is sad because time is gold. Time is gold. And we waited, may mga teaser sila sa Facebook, meron pa silang tawag dito, yung mga post na ang haba-haba. Tapos pasabog. Okay lang sana kung sinabi nila na parang ano lang to, kalmado lang to, pero panoorin nyo. Marami kayong matututunan dito. Pero yung si CJ Hiro, ang pinakamagaling na journalist sa Pilipinas. At siya ang magaganito. Dito na talagang lulubog si Martin Romualdez. Sabi ko lahat to. Tinry ko din. I was really watching it. I was really listening to it. Wala silang sinabi doon hindi ko pa alam eh. I mean, the parang moral of the story or yung buod, the summary, kaya kong i-summarize yung video nila in 5 minutes actually. Lalaro lang naman yun na si Martin Romualdez ang mastermind ng lahat ng pagnanakaw dyan sa Kongreso eh. Noong panahon niya eh. Yun lang naman yun eh. But anyways, yung sinasabi na rin naman namin na nakakulong si Bong Revilla, na nakakulong yung mga Diskaya, nakakulong yung mga kung sino-sino. Pero easy target lang naman si Bong Revilla. Sinabi rin namin yan. Sinabi ko na rin yan noon. Palagi ko naman yan kinokontent. Yun din naman yung sinabi nila ngayon. Parang alam mo yun, yung content ng lahat ng mga vloggers ng Duterte, pinag-isa lang nila sa 60 minutes. Hindi. Pero nakita ko yung sincerity ni CJ Hiro and nakita ko yung buong paniniwala niya na yun yung pasabog. Pero apparently and unfortunately, hindi tayo nawindang, hindi tayo nalaglag sa ating mga upuan. Actually, napikon yung karamihan sa atin. And even ito, Secretary Bellica, sinabi na rin niya na wala silang nilabas doon. After 1 hour na nanonood ako, wala silang inilabas doon na hindi ko pa alam. Isa yan, si Bellica ang isa sa mga naglalabas na ng mga katiwalian dyan sa Congress simula pa. Doon sa napanood ko 60 minutes. Okay, sige po. So siguro nga at least we can give everyone the chance to watch the video. Mahaba-haba po ito. And then yung nga po din ang ating pong hinahanap dito yung sinasabi na ano ba ang binabanggit na expose. So siguro sa lahat sa atin, panoorin po muna natin and we judge for ourselves kung yun ho bang laman nito ay talaga ho naman bang sabi nga po karimarim-arim na maari pong magdiin sa isang individual o kanya pong pamilya sa skandalong ito ng korupsyon sa paggamit sa pondo ng bayan. So meantime po, habang hindi pa ho natin napapanood dyan at wala pa ho tayong komento para po sa pag-analisa kung ano ho talagang tinutumbok na sinasabing expose, ano po muna ang inyong mensahe sa lahat na nanonood sa atin na ngayon po ay may duda, hindi ho natin maialis yan sa inyo pong network at maging dito po sa mga tao na isinasa. Kasi si Greco ay member or part din ng PGMN. Pero ang alam ko kasi yung PGMN na yan, ano sila? Yung may kanya-kanya sila na mga show dyan and may kanya-kanya silang mga segments dyan at mga opinion talaga nila yun. I'm not saying na since taga dyan ka, sangkot ka na sa ginagawa nila. Hindi yun ganon. Matitino naman yung mga, si CJ Hiro, matino man yan. Hindi ko lang, nagkataon lang talaga, ang pinakamalaking pagkakamali dyan, maayos yung mga journalist nila kung sino-sino man, iba-iba kulay. Pero si Franco Mabanta, palagay ko yun ang yun ang sindikato eh. Palagay ko pwedeng mali ako. Malamang mali ako kasi may reputasyon yan siya talaga na ganyan eh. Kung nasan yung kapangyarihan at nasan ang pera, nandoon yan. Tungkol dito sa umano po ay kasong extortion. Go ahead, sir. Let's stick to the truth. Yun lamang po ang aking gusto sabihin sa ating mga kabayan. Kung sino nagkamali, then let the law take its course. If it was PGMN nag-extort, then let them suffer the consequences. Kung wala namang extortion na nangyari,
kung di walang nangyari extortion. Pero ang bottom line po lahat nito mga kababayan ay yung issue natin sa korupsyon. Grabe yung flood control nangyari. Siguro, if one thing na napakaganda na panood ko sa 60 minutes na partial pala natapos ko, yung naipaliwanag ni Hiro ng maliwanag, yung napaka-complicated na issue ng budget. So, yun. Pag napanood niyo po yun, makikita niyo na grabe naman pala ang ginawa talaga ng Kongreso sa pera ng taong bayan, kung paano nila marahil winaldas, mga pinalaki nila yung kanilang mga pondo para magkaroon sila ng leeway and freedom to discretionally spend money kahit bawal lang po. Talaga makikita nyo na meron talagang problema sa korupsyon at meron tayong kailangang baguhin sa sistema. I think in the end, yun po ang ating lahat na gusto mangyari regardless kung anong partido mo, kung ano ang paniniwala mo, pero paano ginagastos ang ating pera na nagiging open for corruption sa mga politiko, legislators, congressmen and senators and whatever, ay kailangan po nating mapigil. I still maintain na kailangan lumabas ang katotohanan at paparusahan kung sino maparusahan at ang pera ng bayan hindi pumawagas. Yun. So yun nga, yung katulad din ng ating sinasabi, maganda yung kanyang pag-itemize, maganda yung kanilang paghihimay-himay, pero there's nothing there that's new to us. There's nothing there that's really, shocked us. Oo nga, grabe. Walang ganun. And as much as possible sana, gusto ko na, or kung ako lang, gusto ko sana makita yung anong connection nila sa flood control, yung mga insertions, para mas maintindihan pa, although naintindihan mo ng mga tao, and ano yung mga pruweba na meron sila, kasi para lang silang nag-react doon sa mga, parang ganito lang din. Maganda lang yung kanilang presentation kasi may mga media team sila, meron silang mga editors, meron silang mga researchers, tayo hindi, tayo itong vlog natin, raw ito, walang edit-edit ito. Ang edit-edit nito, ano lang, yung naglalagay lang tayo ng mga intro, ganyan, pero lahat ng sinasabi natin dito, wala tayong kopyahan, pero the way she delivered it, wala tayong masasabi. Pero dito, kahit pag tama, palakpakan, pag mali, banatan, hindi ko naman sinasabing mali yun, pero sasabihin ko yung aking opinion na hindi ako masaya doon sa, doon sa, ito nga, taga PGMN na taga Peanut Gallery Media Network na, ito si Greco Belhica, pero sabi niya 60 minutes na yung pinanood ko, hindi niya na itinuloy. Bakit? Meron pa siyang 30 minutes. Actually, meron pa siyang 40 plus minutes na hindi napapanood. Ba't hindi mo pinanood yun? Network mo yan. Ibig sabihin, wala talagang, para sa mga tao na nakakaalam na nung mga bagay-bagay na yan, para sa amin, it's a waste of time. And we're sorry, but okay na rin. You've done a good job. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at